to mag-invento kang pangalan, mag-asawa. Oy, good day mga ka-Airsoft! Good day mga ka-Bigman! Sa banda ng unos na balak sumalakay, tahimik kang nagtatanggol. Sinasagupa ang bagsik ng hangin sumisipot. Humagupit man ang bagyo, sinasalag, sinasalo. Ikaw ang nagsisilbing pananggalang, matibay na harang. Dakilang sandalan, kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Biyaya ka ng may kapal, buong pagtitiwala ay sinasandal. Nagtatayog ang kabundukan, likas na yaman kang dapat pahalagahan. Humagupit man ang bagyo, sinasalag, sinasalo. Ikaw ang nagsisilbing pananggalang, matibay na harang. Dakilang sandalan, kanlungan para sa kaligtasan. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Salamat sa'yo, O Sierra Madre. Okay, hello! Magandang hapon po sa inyo lahat mga ka-Airsoft. Magandang hapon sa lahat ng viewers natin for the day. Before nating start tong vlog natin mga ka-Airsoft, I would like to say, gusto kong pasalamatan na naman, no? Yung ka-Airsoft natin na mag-asawa from Canada. I feel good. Shoutout po Arman Santos at saka Lisa Santos of Alberta, Canada. Bali, umuwi sila sa Pilipinas mga Airsoft, no? Mga subscriber natin na paano ba sabihin to? Subscriber natin na yearly umuuwing Pilipinas, then after ng Christmas bumabalik ng Canada para magtrabaho na naman sa isang buong taon, okay? Kaya subscriber natin, actually hindi pa sila bumibili ng airsoft sa atin. Never pa silang bumili ng airsoft kasi mga airsoft player to mag-asawa na to in Alberta, Canada. Okay? So ngayon umuwi sila rito dahil syempre magki-Christmas, magbabakasyon. Pati tayo na bahagian. Grabe. Nagpadala sila sa atin ng Infinix na cellphone GT30 Pro. Sa mga hindi nakakaalam diyan, itong cellphone na to is yung mga pang gamers, no? Itong cellphone na to. Napakaganda mga Airsoft, napakabilis. So ito yung mga gagamitin kong phone sa mga darating na araw. Okay? Bali actually na-unbox ko na siya, no? Official phone siya ng MPL, Mobile Legends, no? So, Mobile Legends. Okay. Actually, hindi ko naman kasi ako player, hindi ako naglalaro ng online, Grabe, oh. Box na box pa lang, napaka-premium na, oh. Wow. When you open it, okay. Actually, na-unbox ko na. Kaya lang gusto ko lang ipakita sa inyo, no. So ito na siya. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung itsura ng premium na premium siya, oh. Okay, yan.
Infinix GT30 Pro na actually paano ba to? Ang pinakasilbi sa akin nito is mabilis siya sa mga application. Pero mabilis kasi ito sa games. Isa talaga sa pinaka-Diyos to, no, na cellphone pagdating sa games. Pero ako, dahil hindi ako nag-games, gagamitin ko siya sa vlogging. Okay, na? Napakaganda nito mga Karso. Maraming salamat po para sa inyo mag-asawa. Sana po pagpalain po kayo ng Panginoon. No? More blessings to come sa inyo. Albert Santos at saka Madam Lisa Santos. Again, maraming salamat po sa nagpadala Calgary, Alberta, Canada kay Madam Lisa at saka Sir Arman Santos. Maraming salamat po sa inyo. Napakalaking silbi, napakalaking tulong po nito para mapagbuti natin at maayos pa natin yung mga vlog natin sa mga darating na araw. Thank you. Ngayon po, review and unbox. Dire-diretso tayo. Review and unbox ng unit ng ating mga Karso. Okay, dalawang unit ng mga Karso, no? Isang AEG at saka isang GBBR. So, dalang na pagkakataon, magsasabay itong dalawa na ipapaship natin. Okay? Unahin na muna natin is the GBBR kasi ito na, no? This is a M4A1 carbine na CQB. Ba? Literal na M4A1, makikita niyo yung front sight ito. Fix 'yan. Actually may mga nilabas naman nito na hindi naka-fix sa other model, no? Pero ito fix to. Gusto nung ka-airsoft natin is yung literal na M4. Ito yun. No? Ngayon, itong unit na to, makikita nyo, full metal mula ulo hanggang baba. Full metal yan. Actually, mabigat siya. Then, upgraded na rin ang bolt nito. Upgraded na rin ang fire control group. Normally, ang isang fire control group, yun yung hammer assembly. Normally, alloy lang yan. So, pag alloy, ang problema sa alloy, mabilis mapudpud, mabilis maupod. Lalo na kung tulad nito, naka-upgrade to ng 500 FPS pataas. So, pag naka-upgrade yung unit mo ng 500 FPS, tapos, okay na ba yung gas? Naka-upgrade ng 500 FPS, tapos, hindi naka-upgrade yung fire control group mo, yung FCG mo, hindi maganda yon. Kasi, mga ilang magazine ka lang, dahil sa lakas ng unit, mapupudpud kagad. Okay? Kaya hindi maganda yon. Kaya, sa pag-upgrade ng bolt, is pag-upgrade din ng fire control group. Hindi po pwedeng, ang i-upgrade lang is the... Okay na? Dugdugan mo naman, baka naman Dinagdagan mo lang yun. Ayun. Sa pag-upgrade ng fire control group, ay ng bolt, is pag-upgrade ng fire control group. Hindi pwedeng fire control group lang ang i-upgrade mo dahil mapupudpud naman yung bolt. Hindi rin pwedeng bolt lang dahil mapupudpud yung fire control group. Okay? Kailangan, ang pinaka-proper, pag i-upgrade mo yung bolt, i-upgrade mo rin yung fire control group. Full steel CNC dapat siya. Pag i-upgrade mo yung fire control group, make sure na naka-upgrade din ang bolt mo. Hindi pwedeng isa lang ang may upgrade sa kanila, sisirain nila yung partner nila. Okay? Ayan. Itong unit na to is full upgraded. Check natin, no? Ang FPS nito is normally 380 to 400 lang. Ganyan lang naman ang FPS ng mga ganitong unit. Pero ito is mas mataas na. Kaya lang, ang lamig-lamig dito ngayon sa shop, no? So, maglagay muna tayo ng silicone oil. Then, press the valve. Press natin yung valve. Ito, yung inlet valve. Press natin, sabay nating i-sprayan ng oil. Wag papabayaan ang unit ninyo nang walang silicone oil.
At lalong hindi mo dapat pabayaan yung unit mo pag ang gamit mo is gas blowback rifle. Okay? Ang gas blowback rifle is full mechanical yung loob. Lahat, gear, stopper, shafting, nozzle, lahat yan full mechanical. Umaasa yan doon sa sarili niya. Kaya pag yung unit mo full mechanical, hindi mo nilagyan ng lubrication, hindi mo nilagyan ng silicone oil, tandaan mo, sandali lang ang itatagal ng unit. Okay? Ilagay rin tayo sa inlet valve. Okay. Yan ngayon. This is M4 carbine. Actually, kakaiba ang paglagay ng mga oil dito. Kung yung ibang model ng GBBR, pwedeng dito na lang lagyan. Ito hindi pwede. Mas magiging maganda kung lalagyan natin siya in a proper way. Okay, ito. Press natin. By the way, hindi ko na... Jesmar Moreno of Lawag, Ilocos Norte. Sa kanya to. Going Ilocos tong unit na to, no? Hello sa'yo, bossing! Okay, so ayan yung unit niya. So, number 1, para malagyan mo ng proper na silicone oil to, ito. Pindutin mo to, itong button na to. Pag pindot mo rito, uusli dito yan sa likod. Ayan ipapakita ko, pipindutin natin uusli. Ayun, umusli. Pag usli nito, hatakin mo lang. Oh, yun na. Okay? Ngayon, ito, babaliin mo na to. Yun. Ayan Yan ang pinaka-proper niyan. Ito yung sinasabi ko mga ka-airsoft na fire control group. Ito yun. Ito yung hammer assembly niya. Ayan. Ayan, ito. Itong part na to, fire control group. Fire. Pag-fire. Control group. Ayan yun ha. Ito is full steel CNC na. Naka-upgrade na. Ngayon, pakita ko sa inyo kung ano yung bolt. Ito yung bolt. Medyo mabigat lang siya talaga ha. Ito yung bolt. Atakan nyo to. Okay, ito. Ayan o. Yan. Ito yung bolt. Ito yung ina-upgrade. Ito yung bolt. Ito yung umahawak sa nozzle. Ito yung ina-upgrade para yung unit ninyo is lumakas. Okay? Kasi sa totoo lang, ang mga GBBR hindi ganun kalalakas. Mahina lang to dahil umaasa lang to sa gas. Okay? Yun naman ang downside talaga ng GBBR. Habang tumatagal, pahina ng pahina kasi yung gas lumalamig. Ngayon, in-upgrade natin to. Ito yung bolt. Okay? Ayan, in-upgrade natin yan. Pasok natin dito. Yan. Okay. Ngayon, paano yung tamang pag-o-oil ba rito? Number 1, ang lalagyan mo ng oil dito is the charging handle. Ito. Ito. Yan. Yan, mahaba yan. Lagyan mo ng oil yan. Yun. Then, ibalik mo konti. Ayan. Bakit kailangan mo lagyan ng oil yung charging handle? Kasi mga ka-airsoft, kanal yon. Kanal. Pa-letter U ang itsura nung charging handle. Doon, aandar ito. This roller bearing. Ayan, no? Yung roller bearing na yan, doon umaandar yan, doon gumugulong yan. Ngayon, every time na pumuputok ka, pak, gumugulong yan doon. Without the presence of oil, mabilis mapupudpud to. Mabilis mapupudpud to or itong charging handle. Pag nasira itong charging handle, ang hirap ng pyesa nito. Wala kang ito, ganito itsura niya, no? Ayan. Wala kang makukuha nito, walang nabibili nito. The only way na magkaroon ka nito is part out sa ibang unit. Okay? Kaya iwasan mo mapudpud, iwasan mo maubos to dahil pag naubos yan, nako po, iiyak ka na lang kasi yung unit mo wala na, no? Hindi mo na magagamit dahil syempre, paano mo siya ikakasa? Yun lang, medyo mahirap siyang ibalik. Ayun, okay na, ayan. Okay, ngayon, lagay na natin to ha. Nalagyan na natin yun. Yun ang number 1 na kailangan mong i-oil. Babalik mo ngayon to. Gugulong yung roller doon. Okay. Tapos, to. Lagyan mo muna to. Yun na yun. Okay na yun. Then balik mo to. Itutulak mo to. Nakaset na yan. Okay. Ngayon, ibabalik mo na to. Dahan-dahan lang. Then,
itong tornilyo na to, itong shafting na to, tulak mo lang. That's it. Wala kang kailangan na screwdriver, wala kang gagamiting Phillips screw or flat screw, wala kang tutungkabin, wala kang aalisin, yung sinabi ko lang na yon. Okay? Ulitin natin ha. Sige. To, tutusukin mo lang to ng daliri mo, then hahatakin mo lang to. Okay. Tapos babaliin mo na. That's it. Okay? Balik natin, dahan-dahan. Tapos tusukin mo ulit to. Yun lang. Okay? Yun yung proper na pag-oil dito. Ngayon, kuha tayo ng gas. Ang green gas na ginagamit para sa isang reloading stick pen ngayon. Ang green gas na ginagamit para sa isang gas blowback is 14 kg. Pwede ka rin naman gumamit ng 12. Hindi nga lang lalabas yung full potential na lakas ng barrel pag 12 kg ang gamit mo. Naka-design talaga ang mga rifle sa number 14. Okay? Ngayon, huwag tayo number 14. Ang lalamig ng gas. Sabi ko naman sa'yo eh. Ang lamig ng gas, magkokrono ako. Paano ko makukuha yung example? Okay, upside down, then press down. 1, 2, 3. 3 seconds lang ang nilagay. Bugahan mo naman. Bugahan mo siya. Ito, sige, bugahan mo. Ang ano eh. Okay, no? 3 seconds yung nilagay ko. Enough na yon. Baka sumabog naman yung magazine, ha? Alisin mo lang yung lamig. Ito na, kunin mo. Kung ginawa mo na kanina yan, hindi tayo nag-ano. Okay, no? Ito, merong reloading stick na tinatawag mga ka-airsoft. This reloading stick has a guide. Ayan, no? 5, 10, 15. Ibig sabihin, 5 BBs, 10 BBs, 15 BBs. Baliktaran na. Yan. Kaya, yung isang puno nito is 15 rounds. Ibig sabihin. Kuha tayo ng pang-chrono, 0.20, para ma-chrono natin siya. Okay, lagyan lang natin ng at least 10. And then, kuha tayo ng 0.30 grams. 0.30 grams ang nilalagay ko. Okay, pera muna ako. Ang lamig, oh. 0.30 grams ang nilalagay ko mga ka-airsoft pag maglalaro na. Okay, then, ayan. Itusok mo lang dyan, tayo mo lang, then push mo lang. Dali lang, Ma'am Sally, wag muna, hindi pa tapos. Ang lamig pa nito. Okay, tapos to, another 30 rounds tayo, ha? Ayan, ayan. Another 30 rounds natin. Ayan. Sa mga magtatanong, ba't ang taas ng FPS? Kasi mga, ayaw. Bakit ang taas ng FPS, Big Man? Kasi upgraded po. Ayun. Okay? Mali ako. Dapat una ko palang nilagay. Paano ako magkokrono? 0.30 to. Sorry. Dapat pala, yung unang putok, 0.30. Sorry, nakalimutan ko lang, no? So, maglagay tayo ng 0.20 grams. Okay? Naglagay tayo ng 0.20 grams. Ito. Alisin mo yung lamig. Ayan, 30 rounds ang maximum na BBs na pwede nyong ilagay sa magazine ng isang gas blowback rifle. 30 rounds, okay? Hindi mo siya pwede lagyan ng more than 30 kasi masisira na siya. Masisira yung yung spring niya. Alam ko kasi kasya hanggang 32 eh. Pwede mo pang isiksek. Kaya lang, yung ang problema nga, masisira yung spring. So, 30 rounds lang pwede na yun. Okay? Ngayon, set up natin yung chrono natin, syempre. Okay. Ayan. Yung makikita nyong chrono test dito is wag nyong ikukumpara sa chrono test sa iba. Kasi itong unit na to, naka-upgrade ng fire control group at saka naka-upgrade ng bolt. Actually, naka-hapa rubber na rin to, naka-premium hapa rubber na rin. Okay? Huwag nyo na lang i-compare kasi malakas to kasi naka-upgrade. Ngayon, kung hindi naka-upgrade, syempre, don't expect na magiging malakas pagdating sa FPS. Kaya malakas to, ulitin ko dahil naka-upgrade po, ha? Ayan.
Kasi baka magtaka kayo bakit yung iba hindi ganun kataas yung FPS. Kasi may mga unit talaga na hindi naman naka-upgrade. Ngayon, ito kasi, ang gusto ng ka-airsoft natin, i-upgrade na yung FPS mataas na kasi going lawag itong unit na to. Okay? Okay. Sige, ngayon. Test part tayo mga ka-airsoft ha. Pasok. Kasa. Ready to fire. Okay? Ito, chrono test. Pakita mo, Ma'am Sally. Kahit wag mo masyado ilapit doon. Firing. Single fire. 606. 606 FPS. Okay mga ka-airsoft? Normally, ang FPS nito is, sabi ko nga sa inyo, nasa, ano lang siya, 400. Pero naging 600 na siya, ha? Akin na? Nandiyan pa? Okay, akin na yung cellphone mo. I-video ko lang. Okay mga ka-airsoft, 606 FPS, yan ang upgrade na ginawa natin dito sa M4A1 Carbine. Napakaganda, napakalakas, 606 FPS. Yun. Second fire natin, pakita ko sa inyo. $563. 563. Bakit nag-drop? Kasi mga ka-airsoft, nakatutok ako sa aircon. Sabi ko nga sa inyo, ang airsoft natin, ayaw na ayaw niya yung malamig. Nakatutok kasi sa aircon eh. Kaya nag-drop agad sa 563. Pero kung naglalaro tayo sa labas, sa outdoor, hindi naka-aircon, so malakas yung FPS nito, hindi magda-drop ng ganong kababa agad ah. 561. 561. Last fire. 558. Oh, yun. Okay? So, lakas niyan. Para sa isang GBBR, napakalakas ng FPS nito. Dahil, normally, pag bumili kayo nito, 400 FPS lang eh. So, 400 FPS, siguro swerte mo na kung nag-420. Ngayon, I was only expecting na maging FPS nito is 500 to 520. Nag 600 siya, nag 560 plus. So, jackpot. Yung may-ari nito, Jesmar Moreno, napakaganda nito unit mo, bossing. Hindi ko expected na ganito kalakas to, pero yun ang naging resulta eh. Wala akong magagawa ron. Okay? So, video. Asan yung cellphone ko na lang? Yan. Karang. Salya. Okay. Mga airsoft, this is a GBBR M4A1 Carbine Tan Edition. Full upgraded fire control group at saka yung bolt niya. Ang FPS, 600 FPS. Firing. Single fire. Pwede ba ilapit? Rapid fire. Uy, wala ng bala. Sorry. Stop mo. Rapid fire. Single. Okay. Bara. Hindi, nadurog yung bibis. May umipit. Dali lang. Ayun. Nagupit man ang bagyo. Ayaw bumalik ng totally ng bolt. May bumarang bibis. Yan ang downside mga ka-airsoft, no? Dala na.
Yan ang downside ng isang GBBR. Pag halimbawa naipitan ka, kailangan alam mo yung gagawin. Yun. Meron? Isa. Wala na? Nakikita yung ano? Yan. Kailangan alam mo yung gagawin pag naipitan ka. Yan ang problema ng isang gas blowback rifle, no? Meron pa, may umipit pa eh. Ayaw pang kumalag to eh. Oh, makakainis. Ayan no, tingnan mo, ayaw bumalik ng husto. So, ibig sabihin, merong nakabara. Meron pa. Ha? Meron pa. Oo nga, ayaw mag-rest eh. Ayaw totally mag-rest. Napalakas yata yung 600 FPS. Ang lakas kasi nun. Pero, ayun, ayaw bumalik totally. No? So, yan. Yan, nangarap kasi tayo 600 FPS eh, no? Pero hindi, maalis ko lang tong bara nito, hindi ko masilip eh. Ang hirap. Kailangan kasi masundot ko siya. Oh, hindi siya masusundot eh. Tignan natin. Lagay natin to. Lagyan kong hangin ulit. Pasok, dyan ka sa. Tuloy ko. Hindi, mamaya na. Ayun. Okay. Open bolt, release, release. Ay. Yung nandito bumabara. Pero kailangan to ma-open ko to. Ayaw eh. Okay naman, kaya lang may bumara kasi. Single oh, ayan oh. Rapid fire. O, diba? O, yun. Meron lang bumara. Mga Karsop, gawin ko muna to, no? Pero, okay naman yung unit, goods naman. May umipit lang na bibis. Kanina kasi, parang nag-jam yung bibis niya. Siguro sa mga susunod na araw, ipapakita ko sa inyo yan kung paano maaalis yung nag-jam na bibis, no? Kung sakasakali. Mamaya na to, okay? Pero okay na to. So, 600 FPS, napakaganda ng unit. Iwasan lang talaga natin ang mag-jam, mabarahan tayo ng bibis, okay? So, unit natin Kersop, Jesmar Moreno of Lawag, Ilocos Norte. Okay, next unit natin. Tabi mo muna yun dyan. Singit ko mamaya. Next unit natin is unit ng ayun, daming ano oh. Oo, madurog. Ayun, nadurog eh oh. Diyan yan. Oo, ba't gumanon no? Yan. Ayun, daming mga durog-durog rito na bibis naglaglagan dun sa unit no. Ewan ko ba't gumanon. Okay, anyway, this is a, kung kanina nakita nyo, GBBR, this is a AEG. This is a John Wick na AEG na
M4 carbine. Yung kanina, medyo classic ang dating kasi yung front sight niya is naka-fix, naka-triangle. Ito kasi powered by an M-Lock receiver. Okay, napakaganda niya, napakadali. Hindi naman siya magaang, actually mabigat din siya kasi full metal siya. Napakaganda, oh. CQB pa rin to, nasa CQB pa rin tayo. Kung meron tayong gas type, meron tayong electric type. Electric type, ibig sabihin, powered siya by a battery. Okay? Sarap to. Ngayon, ito yung unit. Makikita nyo, fully adjustable. Okay? Pwede nyo i-compact, pwede ninyong i-long, i-extend, ibig sabihin. Okay? Ngayon, itong unit na to is masasabi ko na talagang hindi naman siya rare eh. Okay? Ito yung literal na unit na pwede nyong gamitin na pang daily, pang baragan, di ba? Pwede to. Maaasahan mo to. Nakasetting to, yung lakas nito nakasetting sa panglaro. Kaya lang, pina-upgrade pa rin ng bossing natin. High FPS. So, tignan natin kung ilang FPS ang kayang ibigay sa atin itong unit na to. Okay? So, lagyan natin ng battery. Press lang. Okay, ngayon, para maalis mo to, meron kang special tool na kailangan gamitin dito. Gamit tayo ng special tool na ganito. O kahit ano, kahit pako, kahit maliit na alambre, kahit maliit na pangsikwat. Okay? Ngayon, para maalis mo to, dahil lalagyan mong battery, i-press mo muna to, tapos pasok mo to. Ayan. Tapos, hatakin mo yan. Yun na, nalis na to, di ba? Ngayon, ito yung bat tube kung tawagin. Ito yung tube. Hatakin mo lang yung wire. Okay? Then, pasok mo lang yung battery. Kang nagpapantay. Yan. Pasok mo yung battery, then plug mo to. Okay. Ngayon, single fire, rapid fire. Single fire, rapid fire. Okay. Ngayon, ito na. Literal na M4 magazine ang ginagamit dito. Ganito. Ito yung tinatawag na kamot. Uy, naka full winding, naiwan. Kamot type, no? Sandali lang, ha. Okay. Kamot type ang tawag dito dahil bubuksan mo yung ibabaw tapos bubuhusan mo. Ngayon, pag napuno na siya, isara mo to, tapos merong gear sa ilalim na kinakamot para pumanik yung bala. Mararamdaman mo yan, medyo humihigpit na. Ayan, medyo mahigpit na siya. Okay? Ngayon, pag mahigpit na, pasok mo na. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi malalaglag. Okay? Hindi katulad nung kanina, gas type yon, kinakasa yun. Ito hindi mo na kailangan ikasa. Good to go na to. Okay? Ngayon, pakita natin, chrono test natin para malaman ninyo kung gaano kalakas yung upgrade na ginawa natin. Normally, ang FPS nito 380 to 400, pero tignan natin kung ilan yung in-upgrade natin. Kailangan ma-meet natin dito yung 450. Kasi pang laro eh. Yung 450 kasi magse-settle pa yun, bababa yun, magiging 430, magiging 420. Pag bumaba yun, nag-settle na yun, yun na yun. Okay? Firing! Single fire! 496. Patay. Sumobra naman ang upgrade. 496, magse-settle, 470, 460, 450, sobra. So, sakit sa ulo ah. Downgrade pa. 496, sige pa. 492. 492, firing, sa pa. 491. 491, firing. 493. 493. So, stable siya sa 490. Ibababa ko lang to, So, palit ng spring, magbababa ako. Pero okay na to, no? Ibababa, papalitan ko na lang yung spring. Firing tayo, single fire.
Rapid fire. Single fire. Rapid fire. Okay. Every time matatapos maglaro, always remove the magazine. Then, clear the chamber. Okay, then rest the spring. Sayang yung upgrade pag hindi mo nire-rest. Lagay mo sa rapid fire, press 1 second, then single fire, then put it back to safe. Okay. Yan yung unit ng ating ka-airsoft. Geo Cristobal of Bayambang, Pangasinan. Okay, kahapon nandyan ako sa Urdaneta, Pangasinan. Meron lang akong transaction na ginawa dyan. Medyo hindi related sa airsoft. Okay? So, ito yung unit natin kay airsoft, Geo, at saka Jesmar Moreno, Lawag, Ilocos Norte, at saka yung sa nagbigay sa atin ng cellphone, Arman and Lisa Santos of Alberta, Canada, na ngayon nandito sa Pilipinas, nasa bahay nila sa Las Piñas. Maraming salamat po sa inyo mga ka-airsoft. Maraming salamat po Sir Arman and Lisa Santos of Alberta, Canada. Thank you po. God bless sa inyo. Lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yung po ang paglalaro ng airsoft, atid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.